Good afternoon, and warm welcome to Museo ni Jose Rizal Dapitan's webinar entitled Pinaka-Importanteng Yugto, Rizal on Lockdown, 1892 to 1896. I'm Albert Vincent Barreto, Museum Guide of Museo ni Jose Rizal Dapitan. We are now live at the following Facebook pages of National Historical Commission of the Philippines, National Quincentennial Committee, Dapitan Historical Society, Cultural and Historical Affairs Office, Cebu City, Museo ni Jose Rizal Calamba, Museo ni Juan at Antonio Luna Badok, Ilocos Norte, Museo ni Jesse Robredo Naga, Museum of Philippine Economic History, Iloilo City, Museo ng Pamana at Kasaysayang Boholano, Loay, Bohol, PUP Department of History, and of course, Museo ni Jose Rizal Dapitan. The program is in partnership with Jose Rizal Memorial State University, Dapitan Historical Society, City of Dapitan, and the Cultural and Historical Affairs Office, Cebu City. This webinar is brought to us by the National Historical Commission of the Philippines through Museo ni Jose Rizal Dapitan in line with the celebration of the 160th birth anniversary of our national hero, Jose Rizal. To give us an opening message, may we call on Dr. Dailinda Laput, President of Jose Rizal Memorial State University. Greetings from the Shrine City, Dapitan. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialonda saw the first light of day on June 19, 1861, at his hometown, Calamba, Laguna. But his banishment to Dapitan became a rebirth of a man he has been fated to become. Living a simple yet fruitful years, Rizal had maximized his stay and dedicated himself to improving his skills as well as the community he had served. Many scholars have said that the best years of Rizal was spent in Dapitan, where he became a teacher, an artist, an agriculturist, an engineer, a scientist, among other things. Today's talk, Pinaka-Importanteng Yugto, Rizal on Lockdown, is a very fitting tribute to a man whose resilience, innovativeness, and perseverance survived and triumphed over what seemed to be the dark years of his life. His exile gives us a parallel to what the whole world is experiencing. The COVID-19 pandemic has uprooted all of us to the old norms, to all that we have known stable and secure, as did Dr. Rizal during the time when he was deported. Yes, we are scared, a bit shaken by uncertainties, craving of human touch and the familiarity of friends and loved ones, as did Dr. Rizal, but we all are trying to rise above it by adapting to a new reality. Jose Rizal Memorial State University, our university, has stood ground to remain true to our mandate by serving the community we belong. We are proud that in spite of the challenges the COVID years have posed, we transitioned from the typical on-campus based instruction to flexible learning, an innovation which I am certain Dr. Rizal will be rooting for us. This resonated with how he did it when he started his boys' school in Dapitan. True, there are moments that we are disheartened, especially with news coming in of more COVID-19 cases. But we bravely march on, adjust and rally our resources to transform the challenges into worthwhile actions. As torchbearers of Dr. Rizal's legacy, the lockdown, as his exile did, will never hamper us from serving our stakeholders and the next generation of heroes. Thank you, and we welcome all of you to this webinar. Thank you, Dr. Dailinda Laput, for the wonderful opening message. Now, to introduce our research speaker for today's webinar,
He teaches at DLSU Manila and PUP Diliman. BA and MA History graduate and PhD Anthropology candidate in UP Diliman. He is the author of the book Bonifacio, Ang Unang Pangulo. He was original bottom liner in the Bottom Line with Boy Abunda, historical consultant of History with Lord, teleseries Ilustrado and Katipunan, the creator of Showtime television segment, which is now Abante Sunday column. He also writes a Saturday column for the Manila Times. He is one of the most active historians on the Philippine television and the third placer of the high school division of the very first President Ramon Magsaysay essay writing contest. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you Mr. Michael Charleston Xiao Chua. Makasaysayang araw sa inyong lahat. Albert, maraming salamat. No? Maraming salamat din kay sa ating president ng ating Jose Rizal University diyan sa Dapitan. Ma'am, thank you po, no? At si Ma'am Gina Batuhan syempre sa NHCP. Salamat po sa tiwala lagi. At syempre Ryan Tan, mabuhay ka, ha? Mabuhay. Ako po ay nagpapasalamat na ako ay inanyayahan ninyo na magsalita ukol sa napakahalagang paksa na ito, Rizal on Lockdown. Una kong ginamit ito sa isang webinar noong isang taon matapos na magkaroon nga ng tinatawag natin na mga enhanced community quarantine. At tinalakay ko sa paksang iyon, ano ang pwede nating gawin habang pandemya? Nasa YouTube yan, habang pandemya, ano pwede nating gawin upang pag-aralan ng kasaysayan, lalo na kasaysayan ni Dr. Jose Rizal. Subalit, in a way, naisip ko, diba, may mga lockdowns tayo ngayon, naisip ko na yung palang nangyari kay Jose Rizal na pag-exile sa Dapitan ay apparently isa ring lockdown sa kanya. Diba? Kaya, yun ang aking itinitle, no? Para maging relevant yung karanasan ni Jose Rizal, yung kasaysayan ni Jose Rizal, ipakita natin na in many ways, may lockdown sa buhay ni Rizal. At hindi lang ito dahil sa pandemya, kundi dahil sa kanyang mga paninindigan. Ang mawalan ng kalayaan tayo ngayon dahil sa pandemya, ano ang ginawa natin? Ang mawalan ng kalayaan dahil sa iyong paninindigan. Ano ang gagawin mo? At lagi nga natin sinasabi na ang pinaka-importanting yugto sa buhay ni Rizal ay yung hindi masyadong tinatalakay ng marami. At salamat dahil sa Rizal at 160, dahil kay Ryan Tan, na nag-invite ng mga speakers, magagaling na speakers, para sa milestone event na ito ng Rizal at 160. Diba? At isa na nga ako sa kanyang inanyayahan. Ako siguro yung, parang I feel so unworthy. Dahil mga eksperto talaga yung mga kinuha niyang iba. Ako naman, ano naman ang alam ko dyan, taga-kwento lang ako. Pero mamaya ipapaliwanag ko yung, kumbaga, yung tunguhin ng aking lecture. Rizal on Lockdown. So, milestone event ito, in a way, Rizal 160. Kaya, karangalan ko po ang makasama kayo ngayong araw na ito. Please follow me or subscribe in my YouTube channel, Xiao Chua. Follow me on my social media accounts kung may mga gusto pa kayong malaman. Sa ating mga guro, please visit my website, xiaochua.net and bangkanixiao.wordpress.com. Baka may mga larawan, pictures, mga impormasyon na kung makatulong sa atin. Okay, sige. Nakakatawa kasi saan daw in-exile si Jose Rizal? At lagi sinasabi sa Dapitan. Diba? Akala nung iba, of course, iilan lang naman yan, yung Dapitan yung pong sa likod ng UST.
sa may Sampaloc. Di ba? Pero, ang nakakatuwa dyan ay yung Dapitan Street, syempre, ay batay po yan sa lugar kung saan in-exile si Jose Rizal sa Zamboanga del Norte. Okay. Bakit yan? Makikita nyo may Dapitan Street, may Macamisa Street, may Padre Florentino, may Laong-Laan, may Dimasalang, di ba? May Sisa. Bakit ganun yung mga streets dyan? Sapagkat yan dati, yung isang parang subdivision, bago pa itayo yung, bagong pinangalan ng Rizal Park yung Luneta, yun ang Rizal Park na original. Okay? So much for that. Pero yun, inopen ko lang yun kasi baka mas pamilyar sa mga taga Maynila yung Dapitan sa likod ng UST. Anyway, ganito, gusto kong liwanagin, by the way, na ang aking pong lektura ngayon ay, kumbaga, ayokong ituring ang sarili ko na expert na Rizal historian. No? Ako po ay guro ng Rizal sa De La Salle University. And I am very proud na I can teach Rizal course. Pero ang mas tuon ko kasi dito ay paano natin bibigyang saysay? Lahat naman ng mga eksperto nagbibigay ng saysay. Pero more on the teaching side. Kasi maraming impormasyon tayo mula sa eksperto. Pero paano natin yan ipoproseso? Paano natin yan ikukwento, ituturo sa hindi naman historiador o hindi espesyalisado sa pag-aaral ng kasaysayan? Sa ordinaryong tao. Yun naman ang role ni Xiao Chua, hindi ba? Ay gawin natin simple at mas naiintindihan ang mga bagay na ito. Kaya kung kayo po ay nag-e-expect ng mga detalye sa akin na bagong-bago, ay hindi nyo po makukuha yun sa lecture na ito. Hindi nyo makukuha yun. Maaaring alam nyo na ang mga sasabihin ko. Pero paano natin ito sasaysayin sa mga ordinaryong Pilipino? Yan ang mas tuon natin. Maaaring sabihin natin ito'y pakitang turo, demonstrasyon sa mga guro natin kung paano natin maaaring i-share ang pinakamahalagang yugto na tinuturing ko sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Diba? So kung mas gusto nyo ng mas mga magagandang impormasyon, i-refer ko kayo doon sa mga aklat na pinagbatayan at binasa ko. Nung bata pa ho ako, I think I was in grade 3. No? Nakita ko sa mga aklat ng lola ko, ang isang aklat na ito, no? Uy, nawala. Nakita ko po ang isang aklat sa mga ng lola ko, sa mga aklat ng lola ko. At ito pong aklat na ito ay yung Stories of Rizal's Exile. Teacher po kasi yung aking grandmother, si Ma'am Ching Chua. At itong Stories of Rizal's Exile in Dapitan, ito po'y ginawa ni Diosdado Capino at saka ni Virginia ang pangalan niya. No? Oo, tama. Virginia Buenaflor. Ito pong hawak ko ngayon. At itong Stories of Rizal's Exile ay may mga larawan. Ito'y ginawa na para sa bata. No? Para basahin ng mga grade 5 students kung di ako nagkakamali. No? Subalit, ang maganda dito sa aklat na ito, bagamat ito ay isinulat para sa mga bata, si Diosdado Capino po ay isang napakagaling na historiador. At nakakolekta po siya ng mga kwento mula dun sa mga buhay pa na nakakita kay Rizal sa Dapitan, mga dating niyang estudyante. No? Marami hong ambag. Alam nyo, gusto ko rin kunin ang pagkakataon na ito na ipakilala si Diosdado Capino sa mga mas nakababatang researcher, historiador, mga mamamayang Pilipino, sapagkat hindi masyadong nababanggit ang taong ito. Pero napakalaki ng ambag niya sa pagtuturo, pagpapakalat sa madla ng kasaysayan ni Jose Rizal ng ating mga bayani.
At isa sa mga makikita ninyo na ilan sa mga makikita ninyong larawan ay nagmula sa aklat na ito. Gayon din, kung gusto ninyo ng mas kumpleto, mas chronological. Alam nyo, ito yung pinakaunang aklat na nagpakita chronologically noong buhay ni Rizal sa Dapitan na magpapakita ng kanyang transformasyon bilang isang tao, bilang isang bayani. At ito po'y sinulat na ni Noel Villaroman, at ito yung aklat na Dapitanon. Yan, mabibili nyo yan, available po yan. Yung kay Capino, mahirap na makakuha niyan. Pero ito pong Dapitanon ay madali nyo makuha yan sa Shopee, sa Lazada, no? Salamat, Shopee. Ano? Kasi inanyayahan din po ni Ginoong Ryan Tan itong si Ginoong Villaroman at nagkaroon din ng webinar na ipinapakilala niya ang kanyang aklat, kumbaga yung very gist noong Dapitanon doon sa noong nangyaring webinar noong June 14, a few days back. So magandang makita ninyo yan, mapanood po ninyo. At yan, i-recommend ko na kung gusto nyo ng mas fresh perspective, yan po ang panoorin natin. Gayun din, ako po ay indebted na sa marami sa aking mga pananaw sa isang aklat ni Ginoong Floro Kibuyen, A Nation Aborted. No? At ito, marami ho itong inaayos na mga pananaw tungkol kay Rizal na minsan ay parang dahil nagda-doubt tayo minsan sa kanyang kahalagahan, sa kanyang pagkabayani. So yan po ang basahin ninyo kung gusto po ninyo ng mas maraming impormasyon. Sumulat siya, mamaya I will refer to that, ng isang papel ukol sa ambag ni Jose Rizal sa Dapitan for the 21st century para sa panahon natin ngayon. At mamaya, papaliwanag ko sa inyo yan. Pero meron ng webinar sa Biyernes ba ito? 19 June. Kailan ang 19? Sabado. Sa Sabado, meron tayong webinar, Rizal's Dapitan Legacy, Lessons on Love, Joy, and Community, Well-being in the Time of COVID. So yan ang yan ang isa sa mga panonoorin ninyo. Meron siyang mga insights. Papahapyawan na natin. Sir Floro, sorry, medyo papahapyawan ko na yung inyong mga sinulat sa papel na iyon at ibang webinar naman ito, kumbaga ibang set of audience naman. Pero maganda mapanood din po ninyo yung presentasyon mismo ni Ginoong Floro Kibuyen. So, napakahaba po ng pasakali ko, pero isa lang ang sinasabi ko dyan. I am not a Rizal expert. I am only a humble teacher of the life of Rizal. And I only want to tell you, or at least to tell you what I think. Paano natin sasaysayin ang buhay ni Jose Rizal? Sa Dapitan. Okay? So, simulan na po natin ang ating kwentuhan. God Dr. Jose Rizal. Ang nalaman natin ukol sa kanya, siya po ay nag-aral ng medisina dahil sinasabing nais niyang gamutin ang kanyang ina. Pero in the quest of studying for medicine in Spain and in Paris, nakakatuwa kasi po, tandaan natin na si Rizal ay namuhay din kahit na hindi ho pandemya, bagamat may mga epidemics po siyang naranasan sa panahon niya. Na-quarantine din siya sa Estados Unidos nung panahon na yon at maging sa Paris, nakaranas siya ng isang epidemic. Pero tulad nga nung sinasabi namin sa isang documentary na ipapalabas, hosted by Lauren Legarda, ako po yung consultant ng mga larawan na inilagay dyan sa sa dokumentaryo na yan that was directed by Floyd Quintos, Finding Rizal in a Time of Barriers. Ano po yung makikita natin dito? Yes, today, we are in a time of lockdowns, barriers, ang hirap mag-travel, limited ang ating kalayaan, kahit sa probinsya, hindi tayo makapunta, hindi tayo makapag-staycation, di ba? Puro tayo quarantine, no?
Di man lang natin mahawakan yung mga mahal natin sa buhay dahil sa COVID. Actually, wala dapat laugh track. Hindi nakakatawa. Sorry, hindi siya nakakatawa. Okay? Pero, di ba, we are doing ways of still keeping in touch with each other, of breaking down those barriers. Yun yung mensahe ni Senator Loren dito sa kanyang documentary. Lalabas po dyan si Ambet Ocampo at si Dr. Milagros Guerrero para ikwento ang buhay ni Rizal sa Germany. But the main point, ladies and gentlemen, panoorin niyo ho yan sa June 19. Ang main point, ladies and gentlemen, is this. Rizal also lived in a time of barriers. In a way, lockdown. Anong mga lockdown? Lockdown sa kaisipan. Lockdown sa maling paniniwala. Lockdown sa rasismo. Lockdown sa hindi pagtanggap sa kapwa-tao. There were barriers of race, culture, religion, and pinapakita sa atin paano si Rizal ay he tried to break down those barriers. We are at a time noon na tayo ay sinasabi nila na hindi magaling. How did Rizal tore down that barrier? Hindi natin maipahayag ang ating kwento sa mundo. How did Rizal tore down that barrier through the Noli Me Tangere, the El Filibusterismo, and his articles in La Solidaridad? Diba? How did Rizal, in a time na napakakitid ng tingin ng tao sa relihiyon, ay nakipag-usap sa mga pastor, nakipag-usap sa mga pare, and tried to break down those barriers, limitations. Napakaganda ng ganitong pananaw sapagkat this inspires us to also look at our own situation today. Kung saan ang daming takip mata na nagbubulag sa atin ngayon para tanggapin ang ating kapwa. Paanong sinira ni Rizal ang mga maling paniniwala, ang mga maling pananaw tungkol sa lipunan, sa bayan at sa ating sarili? Si Rizal ay nag-aral bilang isang doktor. Doktor ophthalmologo. Isa sa pinakauna, kundi man pinakauna sa Pilipinas. Isa sa pinakauna sa Timog Silangang Asya. Nag-aral siya ng medisina sa Universidad Central de Madrid. Nag-train siya ng ophthalmolohiya kay Dr. Louis de Vaca sa Paris. No? Pero kung titignan ninyo, hindi lang mata ang kanyang nais gamutin. Nais niyang gamutin ang ating mga maling pananaw. At ang pananaw na mali tungkol sa atin ng mga dayuhan, ng mga Espanyol na hinawakan tayo sa loob ng 300 taon. I pay tribute to the Noli Me Tangere. I am wearing a shirt from Rel Tanicala of Filibustero. And the Noli Me Tangere shows you how Rizal is still an eye doctor even when writing the Noli Me Tangere to expose the ills of society. Bakit po? Ano ba ang ibig sabihin ng Noli Me Tangere? O sinabi ni Rizal kay Blumentritt, tama ba? Nakalimutan ko na. Nakalimot din ako kahit historian ako, no? Sinabi niya na ang Noli Me Tangere nagmula sa Biblia. Subalit, ano ba ang Noli Me Tangere? Ang Noli Me Tangere is a medical term, an old medical term for lupus erythematosus in the eyelids. This is the cancer in the eyelids
that when you try to cure it, it might get worse. So, look, why did Charles Derbyshire call this translation of the Noli Me Tangere the social cancer? It did not make sense to me until I learned this information. Kaya pala yun ang kanyang intro, na may isang malalang cancer sa lipunan. At yung Noli Me Tangere ay cancer sa mata. Gusto niyang gamutin ang cancer sa lipunan, kaya itinatambad niya sa templo, ina-expose niya ito upang kung sino man ang may nais, tulungan ito. Pero winawarningan niya, once you touch this, patay ka. Patay na. May mangyayari. Either gamutin niyo ito Espanya at manatiling mapayapa at maaaring humiwalay tayo ng mapayapa sa isa't isa at maging independyente kami, o magiging madugo ito. At yun ang ibig sabihin ng El Filibusterismo. When he called the Noli Me Tangere novel, the Noli Me Tangere, he was being an ophthalmologist in many ways. Why? Dahil gusto niyang gamutin ang sakit natin sa pananaw. Yung sakit natin sa hindi natin makita. Yun po ang sinasabi natin, mga kaibigan. At magpapatuloy ang trabaho na yan. Bakit? Kasi po, eventually, siya po ay uuwi sa Pilipinas nang ma-realize niya na hindi na uubra ang paghingi ng reforma sa Espanya. Dito ang larangan ng labanan sa Pilipinas. The battlefield is in the Philippines. Why, English yun, ha? No, seriously. He came home to realize na dapat magtatrabaho na siya, hindi na lang in the realm of ideas. But he should organize. Hindi na lang sapat ang susulat na lang. Kung gusto nating baguhin ang lipunan, gumawa tayo. Kumilos tayo. And Rizal wanted to create the La Liga Filipina on July 3 of 1892. At yan pong painting na yan, nasa Fort Santiago, NHCP. No? Museo ni Jose Rizal. But this is a little known postcard showing you the founding of the La Liga Filipina at the house of Doroteo Onghunco. No? At sinasabing nag-attend dyan si Andres Bonifacio. Sabi nila, nag-meet daw sila. But the meeting is large and sabi nila, baka hindi daw sila nagkita. Whatever it is, we do not know. But what's important in the La Liga Filipina is that even Floro Kibuyen said, this is where Rizal's vision of nation is. Diba sabi nila, ay, si Rizal, di naman niya gustong maging bansa ang Pilipinas. Gusto niya tayong maging mga Espanyol. Chutzpah. Of course not. Yes, that's the first step. The first step is for reform to happen. Maging probinsya tayo ng Espanya. But we would ask for more. Why? Because the ultimate vision is already laid down in the La Liga Filipina. In the Constitution itself. In the aims of the La Liga. Pisanin ng lahat ng archipelago sa isang katipunang malago, masikap at isang loob. Katipunang malago, masikap at iisang loob to unite the whole archipelago into one compact, vigorous, and homogeneous body. Now, I am creating an org, and my org's aim is to create another body, another org. Parang kalokohan yun. Floro Kibuyen was saying that one compact, vigorous, and homogeneous body was not the Liga. The aim of the Liga is to unite the whole archipelago into one compact, vigorous, and homogeneous body. In short, nation. Damayan sa balang sakuna at kailangan sa buhay. Mutual protection in everyone and necessity. Defense against all violence and injustice.
malasakitan sa anumang ligalig at kalapastanganan. Encouragement of instruction, agriculture, and commerce. Pasulungin ang pag-aaral, ang pagtatanim, at ang komersyo. And then they teach us pagkakapantay-pantay. Unus instar omnium. Isa tulad ng lahat. Walang hari, walang mataas, walang mababa. In these words, ladies and gentlemen, is Jose Rizal's dream of who the Filipinos should be when we become an independent nation. Ano yun? United, loving and caring for each other. We are defending each other from injustices and human rights violations and violence. Studying, nag-aaral, nagtatanim, nagnenegosyo. At pantay-pantay. Now, reflect on this. Na-achieve na ba natin ang pangarap ni Rizal para sa Pilipinas? Tayo ba'y nagkakaisa? Tayo ba'y nagmamahalan? Tayo ba'y nagmamalasakitan? Pinapaunlad ba natin ang ating sarili? Nagtatanim, nagnenegosyo? Pantay-pantay ba ang pananaw natin sa kapwa nating Pilipino? Yan ay ating pag-isipan. Subalit, yan ang gusto ni Rizal, di ba? Bayanihan, kapatiran ng mga Pilipino. Subalit, matapos ang 3 araw, si Rizal ay inaresto. Inaresto siya, dinala siya actually, napaka-treacherous ng pagka-aresto sa kanya, inanyayahan siya sa palasyo, sa Malacanang ni Eulogio Despujol. Loko itong si Despujol after 4 years. Ba? Yeah, after 4 years, siya din na magpapakulong kay Rizal sa sa Montjuich, sa Espanya. Loko ito eh. Oh. Inaresto niya si Rizal habang nakikipag-meeting sa kanya. So, may natagpuan daw mga pamphlet doon sa bagahe ng kanyang sisterette, no? Doon sa hotel. At sinasabi yon na pobres frailes. At syempre, yung Liga Pilipina din, gagamitin din sa kaso niya yun para patayin siya after 4 years. Diba? Despujol. Despujol. Anyway, so kinulong si Rizal sa Fort Santiago. Matapos niyan ay after a few days, nagsimula po yung kanyang journey sa Dapitan. So July of 1892, dumating po si Rizal sa Dapitan, Zamboanga del Norte. No? Yan po yung pagdating niya. No? Ito lang July 17, 1892. Mahina tayo sa date. Ako po ang historian na mahina sa date at mahina sa numero. Numero na, nahihilo na ako. Parang ang tingin ko, Griego. No? Oo. By the way, bago ko simulan pala to, bago ko tuloy to, nag-message sa akin si NHCP Commissioner Emmanuel Franco Calahiro. Abay, inaanyayahan ko kayong lahat, mga guro. Bumili kayo ng e-ticket at manood kayo kasi pandemya ngayon. Suportahan natin yung El Genio de la Raza. Isang pelikula tungkol sa buhay ng batang Jose Rizal. Alam nyo, maganda, suportahan natin si Sir Manny Calahiro at ang kanyang venture na ito na pelikula tungkol sa batang Rizal. Kasi, kasi naghahanap kayo ng material. Sir, kailangan may pelikula tungkol sa ating mga bayani. Kapag nandyan na yung pelikula, hindi naman kayo nanonood. At kung nanonood kayo, ayaw nyo magbayan. Gusto nyo laging libre. Paano naman makakagawa yung mga tao? So, anyway, pasensya na kayo, no? At yan, thank you Sir Manny Calahiro, no?
So dumating si Rizal July 17, ang Dapitan po noon, ngayon actually mahirap pumunta sa Dapitan. Mas mahirap po noon. Actually, ngayon dadaan ka pa ng Dipolog, may Dipolog Airport, di ba? Tapos magbibiyahe ka pa. No? Ngayon, Diyos ko. Noon, napakahirap. Parang nasa dulo ka ng mundo. Parang kang nasa dulo ng mundo. No? At yung dulo ng mundo na yon, pagdating mo dun sa, kasi dulo ng mundong Pilipino, no? Pagdating mo dun sa kabila, nandun na yung mga Muslim, nandun na yung mga Moro. No? Nandun na yung mga Moro. So, para sa mga Espanyol, pag dinala ka nila sa Dapitan, inilalayo ka nila sa mga aktibidad mo, gusto ka nilang mabore, gusto nilang mawalan ka ng spirit, para pag nabore ka, matuto ka, ay, hindi ko nagagawin yung mga mahaderiya ko. No? Mahaderiya. Doon ang galing yung salitang mahadero. No? So, yung mga ginagawa ko para sa bayan, the bush, no? So, ano yan? Hindi, Rizal, imagine Rizal, cosmopolitan, nasa Europe, nagpunta ng US, nasa Japan, pirming nandito ng paroon parito, nagmi-meet ng mga magagandang babae. Tapos, ila-lockdown ka sa Dapitan. Lockdown, pare, lockdown. Kaya sinabi ko, Rizal on lockdown. So, dumating siya doon, nakilala niya yung kapitan politiko-militar ng Dapitan, si Kapitan Ricardo Carnicero, no? At yan kanyang asawa, nasa Larawan, Ricardo Carnicero at ang kanyang asawa. Well, binigyan siya ng choice. Kanino ka titira? Kay Captain Ricardo Carnicero o kay Padre Obac? Si Padre Obac po, siya po yung Jesuit priest na parish priest ng Dapitan. Kasi di ba yung Mindanao, mission yan ng mga Jesuita eh. Padre Obac. Oh? Ang tanong, Padre Obac ba gusto si Rizal, no, sa kanyang kumbento? Ano? Siyempre, hindi, ano, kasi herehe, pilibustero eh. Ano? Tsaka hindi grabe. Alam niyo yung mga ano, hindi sila bati masyado ni Padre Obac. Civil, pero hindi nila masyadong like ang isa't isa. Parang grabe, ang lakas. Good cup, bad cup tong mga Jesuita eh. Sabi ni Ambeto Campo na natuturo sa Ateneo, no? Good cup, bad cup. So may mga good cup, at ano yung good cup? Yan, sina Padre Francisco de Paula Sanchez, pupuntahan siya, di ba, sa Dapitan. Tapos si Padre Pastels na Padre Pablo Pastels, siya yung head ng mga Jesuita sa Pilipinas, no? At that time, susulatan naman si Rizal, makikipagdebate tungkol sa relihiyon. No? So may good cup, may bad cup, no? Kumbaga, itong mga Jesuita na ito. At ultimately, they wanted to convince Jose Rizal, itong favorite student nila sa Ateneo, na magbalik loob na sa simbahang Katoliko. No? So yan po ang goal nila in a way. Ngayon, ang nangyari ay si Rizal ay tumira dito sa Casa Real ng Dapitan, pero yan po ay dinemolish na ho yan. Diyan ho siya tumira. Yan po yung bahay ng Carnicero, no? Up until around 1893. So, yun, of course, yun nga, gusto siyang mabore, gusto siyang magbukmok. Pero imbes na magbukmok, anong ginawa niya? Pinakamagandang ginawa niya, kinaibigan niya yung kanyang kapitan, ano? No? Kinaibigan niya. Siyempre, para may perks ka ng kaunti, ay biganin mo yung mga nag-jail sa'yo, di ba? Ganun lang naman yun. Oh. Kinaibigan niya. To cut the long story short, kasi hahaba tayo pag dinitali ko, tumaya sila sa loto, nanalo ng second prize. 3 sila. Nanalo ng second prize sa Manila Lottery. No? So, 18,000 yung napanalunan nila. 6,000 yung napunta kay Rizal. No? At part na yun, binayaran niya yung utang niya. No? Part 6, 12, 18, tama. No? So, 3.
Oo, tama. Hindi, kasi sorry, mahina ako sa math. So, 18,000 yung napanalunan nila, yung 6,000 napunta kay Rizal. At binayaran nga niya yung mga utang niya, no? Binigyan niya yung pamilya niya, at bumili siya ng lupa. No? Around December yata yon nung nanalo siya sa Lotto, 1892. So, 1893, nakabili siya ng lupa doon sa Dapitan, malapit sa Bohol. No? Put siya ng hill or ng isang mountain. And, yun nga, dinrawing pa niya, no? Kasi, alam niyo si Rizal, land surveyor yan. Nag-aral ng agrimansura yan. No? Land surveying sa Maynila. So, ibinili niya yung lupa sa tabing dagat. At noon kasi, I don't think napakarami ng kalesa doon tsaka kabayo na pwede. May mga kabayo siguro, pero kung titignan nyo yung bayan ng Dapitan at yung kung ano yung tinawag ni Rizal na talisay, may puno ng talisay siguro doon, kaya may talisay tinawag niya. Yun? Tawag doon? Napakalayo. Kahit hanggang ngayon, napakalayo. So, ang way para si Rizal ay pumunta mula sa bayan hanggang sa talisay ay magbangka. Nagbabangka siya. So, doon yan, dinrawing niya yung kanyang doon, dinidescribe niya sa mga kaibigan niya na nagtayo siya ng bahay doon, mga bahay. At yan, ito yung fence at the corner of Rizal Park. Ang tawag dati sa Rizal, sa museo ni Ryan Tan, joke lang. Yung museo ni Rizal, sa Jose Rizal sa Dapitan, ay Rizal Park. Yun ang tawag dati dyan. At yung Ni Retiro Rock, ayun, nandun sa picture na yan. Ngayon, na yan, no? Pwede nyo nang puntahan, mataas na yan. So yun, yan ang Ni Retiro Rock. May fence dyan. Makikita yung dagat. At gumawa siya ng tula tungkol sa kanyang pagkakatapon sa Dapitan. Sabi niya, beside the spacious beach of fine and delicate sand, and at the foot of a mountain greener than a leaf, I planted my humble hut beneath a pleasant orchard, seeking in the still serenity of the woods, repose to my intellect, and silence to my grief. Guys, nakita niyo kung gaano kalungkot. Rizal bought a land, planted a house, but it's like a monument to his loneliness. Malungkot po siya. So, may ilang bahay na ipinatayo si Rizal na meron tayong replika ngayon sa museo ni museo ni Jose Rizal sa Dapitan. Nandyan yung Casa Residencia, dyan tumira si Rizal. It's a rectangular house. No? Yung dati niyang kama, nasa pangangalaga yon ng mga asinyero, yung estudyante ni Rizal. Nandyan yung Casa Cuadrada o Square House, mga nagsisilbing mga dormitoryo yan. Octagonal House o Casa Redonda, octagonal. Alam nyo, sabi ni Ambet, kahit sa pagtatayo ng bahay, Rizal was being a teacher kasi he was telling us what shapes look like. O may octagonal house ka pa dyan. O diba? Ganda-ganda. Naiingit ako kay Ryan Tan, imaginein mo. For a few months, yan ang kanyang view na makikita kada umaga. Diba? Na napakaganda. Kung ano yung view ni Rizal, na may mga hamog-hamog pa. Diba? Na makikita mo. Sabi muli ni Rizal sa napakahabang tulang ni Retiro, The sea is everything. Its sovereign mass brings to me atoms of a myriad faraway lands. Its bright smile animates me in the limpid mornings. And when at the end of the day my faith has proven futile, my heart echoes the sound of its sorrow on the sands. Grabe ang lungkot. Ang lungkot. Ang emo. Ang tinatawag natin si Rizal, the first emo.
So may painting na nagpapakita nung parang dinidescribe ni Rizal na sa Mi Retiro. No? And because of his loneliness, he also asked the permission of the Spanish authorities to bring his family to Dapitan. At awa ng Diyos, yan po eventually pinagbigyan. May ilang kapatid, si Rizal na tumira sa Dapitan, na babae. May nanay si Rizal na tumira sa Dapitan. Yung nanay ni Rizal tumira sa Dapitan. No? Mahigit 1 taon din, kung di ako nagkakamali. Basahin niyo yung Dapitanon ni Noel Villaroman. Ano? At yung mga kapamangkin ni Rizal ay tumira din sa Dapitan. Oh? So, ito Ryan, no? Yan ang dating entrance nung Rizal Shrine o nung Museo ni Jose Rizal noon sa Dapitan. Yan yung Rizal Park. No? So, noon medyo masukal pa. Now, I'm going to refer to Floro Kibuyan's article para medyo mapadali yung ating discussion. Sabi ni Floro Kibuyan, may ino-offer si Rizal na lessons para sa 21st century. Para sa panahon natin ngayon. Kasi pinakita ni Rizal as early as the 1890s, yung mga progresibo na mga ideya na ngayon ay pinag-uusapan natin. Progressive education, social entrepreneurship, and community development. So, yung tatlo daw na yan daw ang binigay ni Jose Rizal sa sa Pilipinas. Pinakita niya sa Dapitan. Yan ang pwede nating matutuhan sa kanya. Oh? So, balik tayo dun sa mga bahay. Ayun yung mga bahay na pinatayo ni Rizal, Casitas de Salud. Yan daw po yung bahay ng mga pasyente ni Rizal. Bakit? Kasi siya po ay naging community doctor. Wala akong doktor sa Dapitan. Oh? So siya yung gumamot sa mga tao. Now, siya yung nagpapabayad kung mayaman, kung may kaya. At minsan pupunta pa yung tulad yung si George Tupper, yung kasama ni Justin. Punta pa yun sa Dapitan, galing sa ibang bansa. Pero si Rizal ay naging yung kumbaga naging community doctor, na kapag naman mahirap yung tao, hindi na niya sinisingil. So, yun yung makikita natin dyan na servisyo. So, hindi mo masama ang kumita. So, sa mga doktor natin, hindi mo masama ang kumita. Sa iyong profession, magkaroon ng hanap buhay, pag may time siya, sana po naririnig niyo pa ako, no? Ayan. Pag may time siya, nagbibigay siya ng serbisyo sa tao sa pabot ng kanyang makakaya. Alam niyo yung alagang Rizal, sasabihin ko sa inyo. Yung alagang Rizal, napakaganda. Kapag ka ikaw po ay nagkasakit sa mata sa Dapitan, wala kang mabibilhan doon na lente. Alam niyo, kailangan na orderin yan sa Maynila. At ang sinasabi niya sa mga kapatid niya, sinusulatan niya mga kapatid niya, pasabay, padala. Pasabay, pasabay, padala po nitong kinakailangan salamin ng aking pasyente. At kung hindi po, ay ipapadala, mag-o-order pa sila sa Europa. Ganon katindi yung, kumbaga, yung alaga asikaso ni Rizal sa kanyang mga pasyente. So, of course, yung nanay niya, ginamot niya rin dyan. Minsan nainip yung nanay niya, tinanggal yung benda. Naku, galit si Rizal, nainis. Sabi niya, naku, iba talaga. Mas mahirap talagang pasyente mo ay yung kamag-anak. Mahirap na maging pasyente mo, kamag-anak. So, yan. Pero niya, kumbaga, yung nanay niya ay, kumbaga, nagkaroon ng, na-restore yung pananaw. Yeah, of course, napakatanda na rin. So eventually, medyo hihina din yung pananaw na yun. Anyway, so may community development. Sabihin, nag-community service siya sa Dapitan. Pero eventually, magbubukas din siya ng isang paaralan. May bayad yung paaralan niya para doon sa mga pwedeng magbayad. No? Pero
Sa mga hindi, yun, libre. Tapos ang nakakatuwa dyan, stay in sila. Sabihin, kailangan tumulong ka doon sa, doon sa yung, sa chores, doon sa mga gawaing bahay. No? Kasi Rizal, meron siyang tinatawag na So, ito, si Rizal, na yung education niya, o yun, general, pero mamaya, papakita ko sa inyo, meron siyang estilo. At sinulat niya to sa mga letters niya sa kanyang mga kapatid. So anyway, itong blackboard na nakikita ninyo, siguro dati black yan, kahoy na lang ngayon. Tanggal na yung pintura. Pero yan yung blackboard ni Rizal na ginamit sa Dapitan. At kasama ko, nung pumunta ako niyan sa Dapitan for the first time, ang isa sa taong pinakamatinding nag-introduce sa akin nung grade 5 ako, kayo si Rizal. Si Ginoong Ambeto Campo. Imagine ninyo. Si Ambeto Campo lang naman ang kasama ko sa unang pagpunta ko sa Dapitan. Kasama ko pa yung teacher ko dati, si Dean Bernadette Abrera ng College of Social Sciences and Philosophy. Imagine ninyo yun. At si Ma'am Lian Habana ng Ateneo de Manila, dating chair ng Ateneo de Manila University. So, malaking karangalan po yan sa akin. Pumunta ako sa museo ng NHCP sa Dapitan. Kasama sila. Sinusulat ni Rizal sa kanyang mga kamag-anak na dinedevelop niya kung ano yung aptitude ng bawat bata. Yan ang kanyang dinedevelop. Yung ano yung kakanyahan ng bata. So kung mahilig siya sa pagtatanim, so pag-aaralan niya yung general, pero yung pagtatanim, magkakaroon siya ng mga project tungkol sa pagtatanim. Yung mga mahilig naman sa mga aklat, yun, may ganun silang mga project. So, ibig sabihin, progressive education ang tawag dyan ng mga eksperto. No? Ibig sabihin, hindi ka lang nakakahon dun sa parang standard curriculum, no? Kundi, tinitignan mo yung lakas ng isang estudyante at yun yung ide-develop mo. Yan po yung progressive education. Nakapagturo na ako sa isang eskwelahan na ganyan, yung one school. No? Progressive education yan. No? Kasi kapag konti yung estudyante mo, mas matututukan mo sila at mas alam mo kung ano yung kanilang aptitude, kumbaga, aptitude. Yung kanilang kakanyahan. So, very holistic yung edukasyon, yung klase ng edukasyon. Kaya talagang natuto itong mga to. Now, of course, hindi naman recognized by the government yan. So, very informal yung teaching. Informal teaching, no? So, palakasan, tinuruan din sila ng palakasan, at ito, nakakatuwa. Ito, yung mga medyo cartoonish na mga pictures, sketches, yan ay galing sa aklat ni Diosdado Capino, no? Yung Rizal's Exile in Dapitan. So, anyway, ayan, no? Si Rizal, nagtuturo siya ng target shooting. No? So, pinagpraktisan niya yung kanyang estudyante, ano? Alam niyo ba si Jose Rizal, sobrang galing niya sa sa pagbaril, na kaya niyang tamaan ng bala ang yung kanyang target, mabubuo yung kanyang initials. So pinakita niya 'yon, And then of course, makikita natin, actually nandiyan yan, marami diyan dati nasa Port Santiago, dinala ngayon diyan sa museo ni Jose Rizal sa Dapitan, yung kanyang mga ophthalmic call cards. As a surgeon, meron siyang call cards, tapos makikita niyo diyan na yun, sa Hong Kong. Nung pagdating niya sa Dapitan, hindi niya magagamit yung kanyang calling cards sa Hong Kong. So, ang ginawa niya, ginamit niya itong cue cards. Yung mga teacher dyan, no? Mga ma'am sir, no? Makaka-relate kayo dito. Ginawa niyang cue cards, yung mga tawag dito, yung mga calling cards niya para magturo ng English. So, nilagyan niya ng mga English words. Galing. At syempre, Rizal, always the teacher he wants to teach people how to appreciate geography. Ito nga, itong mapa ng Mindanao na hanggang ngayon nandiyan yan sa plaza ng Dapitan, mga kaibigan, no?
So, yan hanggang ngayon nandyan yan. In fact, nakita ko yan. Inakyat ko pa sa tore. So, ayan, yung relief map ng Dapitan na makikita yung geography ng Mindanao, relief map ng Mindanao sa Plaza ng Dapitan. Hanggang ngayon, nariyan po yan, pwede niyong puntahan. Inakyat ko pa yan sa tore para lang makita doon sa tore ng simbahan, At yan ang inspirasyon ng relief map sa buong Pilipinas, At nagtumulong din siya na pagpatayo ng mga street lights sa Dapitan. Gayon din, ito sinasabi nila, si Rizal daw ay walang Diyos. Hindi po totoo yun. May Diyos po si Rizal. Deist siya. Bago siya bumalik, of course, sa simbahang Katoliko nung siya ay nag-retract. Pero deist po siya. Ibig sabihin, naniniwala siya na may Diyos, pero hindi siya nakikialam na nandiyan siya ng creation, nandiyan siya sa end time, pero hindi siya nakikialam sa tao dahil ang tao ay may free will. Pero naniniwala siya sa Diyos. At in fact, gumawa siya ng curtain sa simbahan ng Dapitan na makikita nyo lamang na nilalabas sila pag Holy Thursday at Good Friday. Hindi ko alam kung nandyan pa yung curtain na yan. I'm sure. Kung nandyan pa yan, sira na. Hindi ko alam. Pero gumawa siya ng curtain sa simbahan na ginagamit. At nagsisimba po siya dyan. Sisimba siya dyan sa sa simbahan ng Dapitan. Gayon din, gumawa siya ng game para sa kanyang mga estudyante. At itong game na ito ay para siyang oracle game na tinatanong mo yung future o tinatanong mo si Sibila Cumana ng future, tapos sasagutin kanya through yung pagka yung numbers na nakuha mo dun sa trumpo at kung ano yung sagot dun sa aklat, So, sayang hindi natin ma-demonstrate yan kasi na-lockdown po yung kopya ko dun sa Lasal. Anyway, ito na nga may mga fishes doon na dinrawing niya. Hindi natatapos yung kanyang kahit na nasa lockdown siya. Of course, he can be bored. Anong ginawa niya? Turo siya. At inobserbahan niya yung mga bagay-bagay. Tumulong siya sa community. Inobserbahan niya yung mga bagay-bagay tulad ng mga fishes. So, dinrawing niya yung mga klase ng mga fishes. Dinrawing niya yung mga artifacts na nakuha ng isang tao sa isang archaeological site. So, nakita niya mga sinaunang ginto ng ating mga ninuno. Nakahanap po sila ng mga artifacts. Dinrawing niya ito at nag-sculpture. So yan, actually, kung di ako nagkakamali, may ilan ding captains na inabutan si Rizal sa Dapitan. Pinakamatagal din si Ricardo Carnicero na naging friend niya, na bumalik din eventually nung palis na siya. At yun, binigyan niya ng sculpture, ng busto. Si Father Guerrico, ito, nasa museo ito ni Rizal sa Port Santiago. Hindi ko alam kung kinuha ba ito doon, pero wasak na ito eh. Wala na yung ulo. Pero yung teacher niya yan, si Father Guerrico, isang Jesuita. Tapos yung Prometheus Bound. Tapos yung si San Pablo Ermitanyo. Na binigay niya kay Father Pablo Pastels. Ayan, si St. Anthony de Padua. So siya, yung creative juices niya lumabas sa Dapitan. Isang ulo ng babae, si Oyang ang name, Oyang Dapitana. Niya to, kung di ako nagkakamali, parang kasambahay niya ito na naghahabi. Sabi ni Ambeto Campo, naghahabi. Yung iba naman naglalaba daw. O kung ano man yan, tapos ito naman, yung wild boar, nakalagay Dapitan, Rizal Dapitan. Yan ang kanyang sculpture. At ito yung isang makabuluhan kasi in the sculptures of Rizal, he was teaching us lessons. Binibigyan niya tayo ng mga leksyon. So, ano yung leksyon na makukuha natin dito sa A Mother's Revenge? A Mother's Revenge. So, simple lang, ganito. Kasi, di ba, pumunta yung mga chicos, yung mga estudyante, tawag niya sa mga estudyante niya chicos, sa Dapitan. Pumunta sila sa bayan, hindi sila nagpaalam mula sa Talisay. At since sumama yung
yung tuta ng kanyang asong si Syria. So tuta. Yung tuta nakain ng buhaya. So anong nangyari, no? Siyempre, nagkwento yung mga estudyante, bumalik. Ayan, sinaway nyo kasi ako, sabi ni Rizal. Kaya, ginawa niya yung a mother's revenge na pinapang, doon yung in-express niya yung grief niya at yung kanyang, tingnan nyo yung nanay dahil sa inyo ay nalungkot. Oh. Pero ang ganda, napaka-triumphant nung no? So, kinakagat na nung buhaya yung tuta ni Syria, tapos si Syria ay kinakagat na yung buhaya. So, ito yung nagpapakita no, walang hanggang pagmamahal wagas na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. No? Na alam nyo, naalala ko po ito doon sa isang insidente nung Disyembre. 'Di ba pinagtanggol nung kanyang ina yung kanyang anak at pareho silang nabaril. No? Nakakalungkot po. No? Pero yan yung naalala ko agad, yung The Mother's Revenge. No? At pinost din ito ni Ginong Ian Alfonso, naalala din niya sa NHCP. Ayun, gayon din, yung mga sculptures ni Rizal, no, nagpapakita ng tawag dito ng leksyon, no, tungkol sa enlightenment. Bakit? Itong deep teach o yung dalawahang akda, the triumph of science over death and the triumph of death over life. The triumph of science over death and the triumph of death over life. Bakit? Yung triumph of death over life, ayun. Ang death, kinukuha ang buhay natin. Pero, magta-triumph po ang science over death. Napaka-enlightenment niyan eh. Diba? Ang enlightenment, naniniwala sa reason over superstition, science over religion. Diba? At yung scientia, libro yan nasa ilalim ng pungo. Libro yan, scientia. Scientia is not just science, actually. Knowledge. The triumph of knowledge over death. Sabi ni Ambeto Campo. So pag sinabi mong scientia, ano yung science? Ano yung nagtatriumph doon sa ano yung tinatriumph ng ano yung saan nananalo ang science? Hindi lang sa kamatayan. Yung kamatayan na tinutukoy diyan, ignorance yun. Ignorance. So the triumph of science over ignorance, because ignorance, yan po ang tunay na kamatayan. O, buhay ka pa, patay ka na kung ikaw ay isang ignorante. So, kailangan kang mag-aral. Yes. Ladies and gentlemen. No? Okay. So, ayun po, no? Si Rizal did not stop his pursuits of knowledge. Nagpapadala siya ng mga insekto, ng mga artifacts sa mga kaibigan niya sa Alemanya. So, ito po si Adolf Meyer, no? Ay, sa Anthropological Society sa Dresden ay pinadala niya ng mga artifacts, ng mga animals, no? Tama ba? Actually, nalilito na ako, pero basta isa si Adolf Meyer sa mga eksperto na kanyang kinorespond, pinadala niya ng mga kung ano-ano, tulad ng mga insekto, na eventually nalaman nila, ay, pinangalan sa kanya kasi wala pang ganitong natatakbo ang insekto. Yung Rhacoporus rizali, no? Rizal's frog, Draco rizali, Rizal's lizard, na mataas daw lumundag tong mga to, no? At Apogonia rizali, Rizal's beetle, no? At may isa pa, nakalimutan ko lang, pero may isa pa, no? And then of course, sa Dresden, nagpadala nga siya ng mga archaeological collection, no? Anyway, eto na nga po, no? Tawag dito, yung mga estudyante ni Rizal, no? Naging mga successful itong mga ito kahit informally taught, no? Yan. By the way, gusto ko ikwento yung nakakatawa, no? Kapag bagong estudyante ka ni Rizal sa kanyang eskwelahan sa Talisay, nakakaloka siya, no? Inaano ka niya, yung sinusubukan ka niya. So yung isang pagsubok na ikinuwento diyan ay papakilala ni Rizal sa yung Talisay, dadalhin ka dun sa pinakadulo. Kasi iiwan niya yung baston niya. Tapos magkukwentuhan kayo ng maligno, ng mga multo-multo. Tapos paggabi na sasabihin niya, "Nasaan yung baston ko? Nasaan yung baston ko?"
Oy, sabi ni Rizal, oy, di ba kasama kita noon? Naiwan ko yata doon sa kung saan tayo nagpunta kanina. Kunin mo nga. Nako. Ngayon, doon niya masusubok ngayon kung pupunta nga doon o hindi yung tao, no? So pag hindi pupunta, bagsak ka na. Tapos pag pumunta naman, eto na yung mga ibang mga estudyante, gagawa sila naman nakakatakot na sounds. No? Gagawa. Grabe. Initiation. So after that, pagkatapos pagka nakuha niya yung baston, babatiin siya ng mga ibang mga chicos at iwe-welcome at napagtagumpayan mo ang test. Parang naalala ko diyan yung sinabi ni Armida Sigyon Reyna eh. Ang sabi ng iba, ang tunay na matapang, sabi ng iba, ang matapang ay walang takot lumaban. Ang sabi ko naman, ang tunay na matapang ay lumalaban kahit natatakot. Yan. So, naging successful yan. Isa sa pinaka-successful dyan, si Jose Asiñero, si Pepito. Jose Asiñero po ay naging governor ng Zamboanga del Norte. No? At may isa pa sa kanila na naging matindi sa politika. No? So, si Rizal, aware siya sa mga machineries nung unang panahon para sa agrikultura. Kaya nag-inquire din siya. Makikita mo may mga envelopes na natagpuan galing sa New York. Nag-inquire siya at eventually, of course, ay susubukan niyang gamitin ito sa Dapitan. May waterworks daw siyang pinagawa na hindi natuloy. Pero sa pagkakaalam ko, ay meron siyang kahit papano ay maliit na ito kinuwento ni Ambito Campo, no? Mga kanal. Not necessarily waterworks, but canals. No? Na nagbababa ng tubig mula sa bundok papunta sa ito sa tabi ng bahay niya ito sa Dapitan. Oh? At nagkaroon siya ng ito yung kanyang social entrepreneurship. Nagnegosyo siya, yes. Nagkaroon siya ng pera, yes. Pero hindi lang siya nagkapera. Nagkaroon siya ng abaka cooperative. No, sa Dapitan. Yan, ibibigay sa inyong detalye niyan ni Sir Floro Kibuyen sa kanyang lecture. So, alam niyo may mga nagtangka din kay Rizal. No? Meron siyang Pablo Mercado daw siya pumunta kay Rizal. Pinatulog pa ni Rizal. Tapos eventually ni-report niya. Kasi sinasabi daw, eto mga kamag-anak natin, mga merkado ito. Ano po ba masasabi niyo tungkol sa revolusyon? Si Rizal, sabi nga ni Noel Villaroman, ayaw niyang pag-usapan, hindi niya pinag-usapan ng kahit ano tungkol sa kanyang mga ginawa, sa mga taga-Dapitan, tapos revolusyon. Espiya ito, sabi niya. So pinatawag niya yung governor at pinahuli si Pablo Mercado, na siya pala si Florencio Namaan. So parang ang dating, baka daw manganib ang buhay ni Rizal dahil dito kasi parang padala ng mga kaaway ni Rizal. Nabalitaan din ni Rizal ang pagkawala ng kanyang girlfriend na si Leona Rivera, no? Dahil sa difficult childbirth kung di ako nagkakamali. At yun na nga, siya ay namatay at kinalungkot ito isang gabi na si Jose Rizal ay nagmukmuk sa kwarto dahil sa isang araw na sa kalungkutan. So balit of course lahat ng ginawa niya yan, di ba? Magkaka-love life siya. At ang love life niya of course ay si Josephine Bracken na galing sa Hong Kong, isang Irish na galing sa Hong Kong. Kasi di ba ang babae ay isang work of art. Ang human being ay isang work of art. So si Josephine ay talagang dinipict ni Rizal sa kanyang mga sculptures sa Dapitan. Yan po, no? Makikita natin sa clay, sa kahoy, nandyan. Now, importante na isama ko ito dito sa discussion, isa sa mga huling babanggitin ko, ay sapagkat alam natin na may mga claims ang ilang historians na si Rizal ay parang hindi siya masyadong deserving na maging national hero because he was against the Philippine Revolution. Yun yung isa. No? Hindi natin tatalakayin lahat yan. But yung Dapitan, kasi sinabi niya sa December 15 manifesto niya na, di ba,
tinira niya yung revolusyon. Sinabi niya na abusive, no? Deceptive. Di ba? Ito'y impossible, absurd, disastrous, evil, no? Useless. Ang dami niyang sinabi about, I condemn this ridiculous and barbarous uprising. I abominate the crimes for which it is responsible and I will have no part in it. So ito yung kanyang controversial December 15 manifesto. Noong siya ay malapit ng mamatay, 1896, December 15. So yan ang sinasabi na, ayaw ni Rizal ng revolution. Buti na lang, hindi pinablish ng mga Kastila yan. Kasi kung pinablish sila, ibig sabihin, walang kasalanan si Rizal, di ba? Gusto nga nilang mamatay si Rizal, di ba? So, hindi nila yan pinablish. At eto na nga, no? Talaga bang si Rizal was totally against the revolution? No? Dito mo makikita the ambivalence of Rizal about the revolution. May time na ayaw niya, pero nung kinausap siya ni Pio Valenzuela, di ba? Ay kailangan makita natin ito. No? Na ano yung sinabi niya talaga kay Pio Valenzuela? No? So, anong sinabi ni Rizal? Actually, si Rizal ang mismo nagkwento sa kanyang trial, sa transcript ng kanyang interrogation. Sabi niya, aside from bringing a patient to him at Dapitan, what other object did Pio Valenzuela have in going there? What did they talk about and what did he tell him? Rizal ito in third person. Don Pio told the prisoner, sabi daw ni Rizal, that there was to be an uprising and that they were worried about what would happen to the prisoner in Dapitan. The prisoner told him, Rizal, that it was hardly the time to embark on such foolhardy ventures. So, consistent naman. Hindi ngayon ang panahon. As there was no unity among the various classes of Filipinos, nor did they have arms, nor ships, nor education, nor any of the other requirements for a resistance movement. What does that mean? So, kung meron ka ng armas, meron ka ng ships, may edukasyon na yung tao, pwede na mag-resist. Huli si Rizal dito. Huli siya. Siya mismo nagkwento sa mga Kastila na may tamang panahon para mag-rebellion. Yun ang sinabi niya kay Pio Valenzuela. Let them learn from what was happening in Cuba, where the people, although possessing abundant means and the backing of a great power and being schooled in war, are powerless to achieve their objectives. Moreover, whatever may be the issue of that struggle, it will be to Spain's advantage to grant concessions to the Philippines. So reform pa rin. For this reason, it was the prisoner's opinion that they ought to wait. So, maghintay lang kayo. Rizal was not totally against the revolution. Yun ang makikita nyo sa usapan nila ni Dr. Pio Valenzuela, ang sugo ni Andres Bonifacio. But they were of course disappointed. Andres Bonifacio thought of Jose Rizal as a coward. Galit na galit siya. Hindi niya matanggap na yung idolo niya hindi tinanggap yung proposal na maging pangulo siya ng Katipunan at sumama sa revolusyon. Pero sa kabila niyan, dala-dala ng Katipunan ang diwa ni Jose Rizal sa kanilang pagpaplano ng himagsikan. Nilalagay ang kanyang larawan sa kanilang mga meeting at walang kaalam-alam si Rizal. Na ginagamit siyang inspirasyon ng revolusyon, ng himagsikan ng bayan. Dahil sa kanyang pagtindig laban sa Espanya. Yan ay magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Diba? Yan ang dahilan kung bakit siya binitay ay dahil sa Katipunan. Dahil nilink ang La Liga Pilipina, ano yung Liga? Grupo, asosasyon, Katipunan ng mga Pilipino. Sino yung Pilipino? Anak ng bayan. Katipunan ng mga anak ng bayan. Liga Pilipina. Naku, pareho. So yung Liga, naging Katipunan. Yun ang teorya ng mga Espanyol. Of course, it was bullshit. But yun ang nangyari. Kaya siya binaril. Pero alam niyo, malaki yung Dapitan. May ginawa si Rizal sa Dapitan na kinote ni Rizal. Kinote na mga Kastila para idiin siya. Rizal was giving tribute to his students in Talisay. So meron siyang ginawang kanta, Himno at Talisay. At ano sinasabi ng Himno at Talisay?
mga suliranin ng agham na ganap. Pinag-aaralan naming lahat-lahat. 4 na wika may aming mabibigkas kaugnay ng puso't ng isip na tapat. Mga bisig namin sabay sa paghawak ng kampit ararot ng aming panulat. Ng pikong pambato ng baril at itak, kasama ng mga lalaking malakas. Ano ibig sabihin nun? No? Akala ng mga Kastila, Rizal was calling for a revolution. Ang bisig namin sabay sa paghawak ng kampit ararot ng aming panulat. Ng pikong pambato ng baril at itak. Baril at itak. Kasama ng mga lalaking malakas sa kalam. No? No? Pero, andyan, no? Our hands can wield at the same time the knife, the pen, and the spade. The picket, the rifle, the sword, companions of a brave man. You know, the sword, the rifle can be agricultural tools. Rizal wanted the Dapitan boys to be inspired. But the Spaniards thought otherwise. But if you look at this passage in the Hymno at Talisay, it also tells us of the dream of Rizal for us. Ito ang gusto ni Rizal para sa Pilipino, na matapang, magiting, matalino. We study the problems of science and the history of the nation. We speak some 3 or 4 languages. Faith and reason we span. Our hands can wield at the same time the knife, the pen, and the spade, the picket, the rifle, the sword, companions of a brave man. Man. That's Rizal's vision for all of us. Diba? A whole man, a whole woman, a whole Filipino. So nung umalis si Rizal sa Dapitan, nakakalungkot. Siya'y nagpaalam sa kanyang bayan, umiiyak silang lahat dahil in many ways mawawala na yung taong nagpasaya sa kanilang lugar na malungkot. Binigyan sila ng bagong pag-asa kahit siya'y iisang tao lang. He inspired the community to help themselves. Nagmarcha funebre pa sila. Hindi nila alam na after 5 months, mamamatay na rin talaga si Jose Rizal. Why was Dapitan the most important part of his life? Because his words, his writings crystallized and became a reality in the community development, in the social entrepreneurship, and in the progressive education in Dapitan. Ang Dapitan ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Rizal dahil dito niya sinabuhay ang kanyang konsepto ng bansa. Pagmamahalan at pagdadamayan. You can change people one day at a time, even if you're alone, even if you're one. You can make a difference. May magagawa. Yan ang pinakita ni Rizal sa atin. At hindi ba yan din ang tema ng Quincentenaryo na ipinagdiwang natin itong nakaraan at patuloy natin pinagdiriwang ngayong taon na ito? Di ba? Victory and humanity. Tagumpay at pakikipagkapwa-tao. Di ba? Pinakita natin yan sa Armada de Maluco, sa Magellan Expedition. Nung sila'y gutom, uhaw, hindi natin sila naintindihan pero bumalik tayo upang pakainin sila. Walang pinipiling lahi, kulay ng balat, pananampalataya. Yan po ang pinakita natin. Ang pakikipagkapwa-tao. Yan ang puso ng Pilipino. Hindi ba? Yan po ang nakikita natin sa mga taong dumadamay, sa mga taong nasa lanta ng mga kalamidad. Sa mga lumilingap sa mamamayan. Lalo na sa ating mga maralita. Lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Sa mga guro na patuloy na nagtuturo kahit na limitado ang kanilang mga resources. Lalong-lalo na sa panahon ng online class na mas mahirap pang mag-online class. Pero patuloy po kayong nagbibigay ng pag-aaral ng edukasyon. Hindi tumigil ang edukasyon sa pandemya dahil sa mga sakripisyo ninyong mga guro. At lalong-lalo na kayong mga frontliners.
mga kaibigan. Medical man o hindi. Nitong nagdaang buwan, ako po ay nagka-COVID. Nakakalungkot ang sakit na yun. You become lonely. Nag-iisa ka. Hindi ka malapitan ng pamilya mo. Hindi nila ako maihatid sa ospital. Ako nagsugod sa sarili ko sa ospital. Pero nung naroon na ako sa ospital, ang ina-expect ko, pandidirihan ako. Pero yung gwardiya, anong ginawa niya? Wala akong upuan. Pinaupo niya ako sa kanyang upuan. Inalok niya ang kanyang upuan. Gayon din ang mga nurses. Hindi sila nagpakita ng inis o na pandidiri. Ngunit pinakita nila ang understanding, ang pakikipagkapwa-tao, ang malasakit. Pinaramdam nila sa akin, ang mga doktor, magiging okay din ang lahat. At yan ang pinapakita ng ating mga caregivers, nurses, medical professionals na pinupuri sa buong mundo dahil wala silang pinipiling lahi, pananampalataya o kulay ng balat. Mga kaibigan, tinutulungan nilang gumaling ang mga tao sa iba't ibang lugar sa mundo mula sa sakit na ito ng COVID-19 at iba pang karamdaman. Ginagamot nila ang mundo. Mga kaibigan, nasa kanila po ang diwa ng ophthalmologo at doktor na si Rizal. Mga kaibigan, marami pong salamat at nakita ko po si Rizal sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po, Professor Xiao Chua, sa inyong pagtanggap sa aming panayam ngayong araw po na ito. Marami po natutunan kami dito sa inyo pong lektura po na ito. Gaya po ni Rizal, or sabi nga po nila sa aming social media campaign, Be Like Rizal. Feeling ko parang naging Rizal na din ako during my stay in Dapitan last year. That was a total lockdown in the whole country. Yung mga bagay na hindi ko nagagawa or hindi ko kayang gawin, like drawing, digital paints, and arts, dun ko pa sa Dapitan nagawa ko, dun pa ako nagka-time sa Dapitan. So, parang ginaya ko lang si Rizal. Ano ang ginawa ni Rizal dito during lockdown? So, kasi parang ang lawak ng area. So, paano mo papatayin yung oras mo doon, para kaya kong natutunan during my stay in the quarantine or the lockdown during their stay na maraming naging productive, lalo na si Sir Xiao. During his COVID journey, COVID positive po si Sir Xiao last month, napakadami pa rin, napaka-productive pa rin ni Sir Xiao Chua sa kanyang online talks. Kahit nasa hospital siya or kahit nasa quarantine facility siya, kita ko pa rin siya sa mga online webinars sa social media. So hindi naging hadlang yung sakit or hindi naging hadlang yung lockdown para hindi tayo matuto or hindi tayo mawalan ng belief sa ating sarili. So isa yun siguro sa tinuro sabi ni Dr. Rizal. Kahit na malayo tayo sa pamilya, kahit tayo lang nasa area or we're alone in that area, kailangan pa rin natin magsumikap o kailangan pa rin natin maghanap ng pagkakabalahan. Yun, pagtulong sa kapwa, community building, ayan. So kaya naman meron tayong mga lektura this June 19 yung kay Dr. Kibuyen at sa Friday naman about usaping Rizalista or araling Rizalista. Ngayon naman, let's greet our live viewers on our social media pages. On our pages, Chris Gindo, good afternoon, watching from City Santa Teresa Elementary School, SDO Taguig City and Pateros from Pateros. Princess Kate Canieso Albesa, good afternoon po. Sir Xiao, watching from Kapitan Jose Cardones Integrated School from Taguig City. Karamihan ng ating mga
ng ating mga audience ay from SDO Tapat ng Taguig at saka ng Pateros. Meron din tayo mga audience mula naman sa Batangas, sa SDO ng Tanawan City, Batangas, Danilo Legasto. Andyan din po ang mga students from Jose Rizal State University na nasa comment section po ng ating Facebook page. Ang students naman po ng Polytechnic University of the Philippines ay nanonood din, kasama po natin. Maging ang Misamis Oriental University, students po ay nasa Facebook Live din po natin. Hayaan nyo rin pong batiin ko rin po si Melodenian Hugo. Good afternoon po, watching from Cavite State University. Yes po, marami rin po tayo nanonood from Cavite State University. Ito po siguro yung mga madalas na audience ng Sir Shao Chua. Just like them po, isa rin po ako sa madalas naging audience sa Sir Shao during my college days at PUP. Lagi po namin siyang hinahabol kapag, si Sir Shao may talk sa Lasal, may talk sa UP, may talk sa ganito. Lagi kaming doon, parang naging routine na namin na punta tayo din and pakinggan natin si Sir Shao. So, college pa lang po kami, napakinggan namin si Sir Shao. Bali, hindi nabubuo yung Rizal's birthday or Rizal Day po namin na hindi namin napapakinggan or nakikita si Sir Shao. Ryan. Batiin ko po si Miss Eva Bote. Yes, sir? Oo, sorry. Pasalamat kasi natatouch ako na-appreciate mo yung aking mga lectures, yung ginawa ko nung ako ay nasa ospital. Nilimitahan ko lang pero nag-webinars pa rin ako. So thank you for seeing that, na nakakatuwa. At ako, yes, sir. papakita ko sana Ryan yung pictures natin nung estudyante pa lang kayo. Kaso baka magalit ka sa akin eh. Kasi fabulous ka na ngayon eh. Fabulous ka na. Opo, natuto po ako sa Dapitan dahil yung mga stakeholders po natin sa Dapitan ay very fabulous. Andiyan ang ating university president na sobrang fab sa Rizal Memorial State University. Ang ating tourism officer na sobrang ding fab. So kailangan natin maging fab. Yung naging curator ako sa Dapitan, oh my God, ang gagaling nila, gaganda nila. Parang lagi silang fashion statement lahat ng mga officials sa Dapitan. So sabi ko, kailangan grabe ka naman, Ryan. Yes. Si Dr. Lakapur. Maya naman kami dyan. Every time na nakikita ko baka pagiging fab lang natupag namin dito, ha? But anyway, sige. Thank you so much, Ryan. Thank you, Dr. Shao. Thank you po, ha. Animo. Thank you po. Thank you, Lasal din ako. Yeah. Animo. Nasa deal ako for 3 years. Thank you, ma'am. Ito po, Sir Shao. First question po from one of your professors of the Jose Rizal Memorial State University. I called him also one of the great historian in the Dapitan City, Sir Rex Angelo Hamoy. Question. Wow. Parang hindi naman po siya question. Mm-hmm. The church curtain, yes sir, Sir Rex Angelo. The church curtain designed by Rizal and painted by Sir Agustina Montoya, RBM, was sent by the Jesuit to Manila before the war for restoration. And it is believed that it was damaged when Manila was destroyed during the liberation. Ito po yung nabanggit nyo kanina, sir, na church curtain po. Thank you po. Yung mga Hamoy ay naging estudyante ni Rizal yan. Kaya ang mga descendants ito. Salamat po. Salamat. Nice to meet you here. Yes po. Dagdag pa rin po ni Sir Rex po. Three sculptures. The lady washing clothes is Gregoria Acopiado. Acopiado also is a well-known family in Dapitan. Same with Amoy family. Is Oyang Dapitana. So si Oyang Dapitana daw po si Gregoria Acopiado. So may name. The other statues showing a girl weaving was modeled by Pastora Cesario known as Inday Tora. Tama. From Leandro Beltran naman po, isa sa aking nabasa ay ang regalo ni Rizal para sa kanyang kaibigan na si Ferdinand Blumentritt na isa siyang papel kung saan nakasaado ng yung regalo ni Rizal. Pero ito yung while nag-lecture po kayo, may mga nagko-comment po ng ganyan, Sir Shao. Salamat po. Teka lang, binabati ko yung nanay ko. Sir. Si Vilma Briones Chuan, nanonood po, no? I love you, Mama. Miss ko na kayo sa Carla. Tapos si Jana Saba ng museo ni Miguel Malvar, no? Si Jana Saba yung ating inahangaan po. Yes. No? Sa kanyang katalinuhan at kanyang kariktan, Mabuhay ka. At syempre, yung aking one and only, si Mai E.
Orozco, binabati ko ng DepEd. Mabuhay ka po. No? Maraming salamat, Sir Cal. Batiin din po natin si Ma'am Vesper Cherez po, faculty din po ng Sir Rizal Memorial State University. Nagpapasalamat po kami sa mga faculty ng Sir Rizal Memorial State University ng Dapitan na laging kasama katuwang ng Museo ni Sir Rizal Dapitan. So binabati rin po natin from SDO Caloocan, Marites Directo, Javier Zaragoza, and from Taguig and Binyan, Ernesto Capili Caberte Jr. Dahil po ang ating webinar po ngayon ay live po mula sa pinakadulong bahagi ng museo ng NHCP sa Norte, ang Badok, Ilocos Norte, hanggang sa Mindanao naman po ang museo ng Sir Rizal Dapitan. Ngayon naman, Sir Xiao, may mga tanong po dito. Paano daw po kaya, paano daw po na ibsan ni Rizal yung mga kalungkutan niya during his stay in Dapitan? Doon nabanggit niya naman na po, baka po may maidagdag ka daw po kayo. Hindi. Syempre, kasama yung pagtuturo. Lahat na yun, no? Kasi, remember, no? Ito na lang yung lesson dyan, kapag ka nalulungkot ka, mas lalo ka magtrabaho. Kunwari, di ba, Ryan? Baka, of course, hindi ko alam kung nakakanasan mo yan, ano? Yeah. Nakakanasan ko rin yan. Malungkot, ma-reject, di ba? Minsan, may mga masasamang mangyayari sa buhay mo. Diba? Kailangan talaga ma-distract ka doon sa kalungkutan. You shouldn't feel alone. And the only way to not feel alone is to continue to do work, no? With other people. Diba? Kaya ang ginawa ni Rizal, diba? Para hindi lang siya yung kasi syempre kung siya lang ang nagtatanim doon, napakalungkot. Gusto niya may ibang magtatanim. So gumawa siya ng eskwelahan niya, no? Di may taga-tanim na siya nakasama, di ba? O kaya may mga makakausap pa siya, may mga sabi niya magnegosyo tayo, magkooperatiba tayo. So, alam niyo yung nakakatuwa doon yung kapag ka ikaw ay malungkot, kapag may limitasyon, kapag nasa lockdown ka, di ba? The more na dapat ay physical distancing, sabi nga nila. But social solidarity. No? Social solidarity. Mas lalo tayong magsama-sama. Kaya, Ryan, nakakatawa, di ba? Kung kailan nagpandemya, ngayon dumami yung mga webinar. Di ba? Ngayon dumami yung mga seminar tulad nito. Di ba? Kaya ang saya ng hindi man tayo magkita-kita sa personal, tayo ay nagkakasama-sama. So, isa pa iniisip ko dyan, syempre, alam nyo sa totoo lang, kung kaya nyong mag-love life, no? Lalo na kung matured na kayo, maganda kasi yan pag, of course, kung immature ka pa, siyempre matututuhan mo pa naman yan. Pero kasi pag matured na kayo, siguro si Rizal matured na lover yan. Nung dumating si Josephine Bracken, di ba? Mukhang inibig naman siya ni Josephine at talagang until death ay sumama si Josephine, talagang sinamahan si Rizal. So, I guess, mag-love life kayo kung kaya ninyo, kung meron kayong mahahanap na katuwang. Kasi kahit napakabigat ng nararamdaman mo, kahit napakarami ng gawain mo, kapag meron taong nagsasabi sa'yo at the end of the day na napakaganda ng ginawa mo, na-appreciate kita, walang ibang feeling na ganun, na napakaganda. So, pero kung hindi ka naman makahanap at napepeste ka lang sa mga nakahanap mo, no? Mabuti pang mag-isa ka na lang. Diba? Kasi pwede mo namang hanapin ang kasiyahan mo sa sarili mo. So, kahit lockdown ka, kung kaya mong gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa'yo, isang maganda rin na halimbawa yun. So, sorry kung napaka-philosophical nung aking sagot, Ryan, ano? Kasi nakwento ko na yung mga ginawa ni Rizal, so redundant ng balikan yun. Pero I guess yun yung mga bagay, mga paraan para kahit under lockdown ka, kahit maraming barriers, kahit maraming limitasyon, magawa mo pa rin ang mga bagay na gusto mo at maging masaya ka. Ayun. Si Jessel Pitalios may tanong, Ryan, yes, ano? Sir. Totoo po yan, sir. Ay, sorry. Opo, sir. Babanggitin po natin. Tuloy mo, Ryan, yung sinasabi mo. Ano yung totoo? Yes, sir.
Totoo po yan, sir, na yes, sir, totoo po yan. Yung mga kapag malungkot ka or nag-iisa ka lang, kailangan talagang gumawa ng isang bagay na makakalimutan mo yung lungkot mo. Kasi during my stay talaga sa Dapitan, sobrang lockdown noon, ako na mag-isa sa loob. Then, nagkasakit pa ako. Naging suspect pa ako sa COVID during that time. So, wala akong family. So, kapag nagbe-message siya lang sa akin mga friends ko na, kamusta? Kasi ko, I'm okay lang naman, ganyan. Then, nanonood na lang ako, nag-stream ako, nag-aaral ako ng iba pa para lang maibsan yung lungkot. Yan. So, marami din naman ako natutunan during my stay in Dapitan sa lockdown. Nakapag-aral ako ng Korean language, ganyan. Nakapag-aral ako ng drawing nga. So, para nga po talagang si Rizal. Sabi ko, ganito siguro yung nangyari kay Rizal na isang Manileño or isang Taga-Luzon na na-transfer na tapon sa Mindanao. Talagang kailangan mong mag-create ka ng memories Tsaka kailangan mo talagang i-develop mo yung sarili mo at matuto pa sa ilang bagay. So next question, sir. I think this question ay hindi siya saklaw ng ating topic na Rizal on lockdown. Pero banggitin ko na rin yung question ni Mr. Andre Palon from Iloilo. Is there really a so-called retraction at Rizal? Did it happen? Kasi yung retraction, I think it's not part of our topic because it's a lockdown. Yung retraction, nasa part yan ng last days na Rizal Pero, Sir Xiao? Okay. Magandang tanong kasi pwede natin i-connecta sa Dapitan yan. Diba? Una, mayroon na akong video dyan. Please go to YouTube, search Rizal Retraction, Xiao Chua. May dalawang video dyan, maikli at mahaba. Pwede mong panoorin. And basically, based on the research of Chairman Rene Escalante from the Cuerpo de Vigilancia, no, ay, sabi ni NHCP Chair, ay nag-retract po si Rizal kasi yan po ay meron na po tayong corroborating primary source from one of the guards na si Rizal ay nagpirma ng retraction at kinasal kay Josephine Bracken. So kahit ako, ayoko maniwala sa retraction, ngayon naniniwala na ako kasi may dokumento. No? Aliban pa sa retraction mismo, kapag nakita mo sulat ni Rizal. Pero balikan natin yung Dapitan. Hindi totoo na hindi pwedeng mag-retract si Rizal dahil sa paninindigan niya kasi para pakasalan si Josephine sa Dapitan, willing siyang mag-retract. Hindi lang sila nagkasundo ng mga paring Jesuita. No? So, kaya ang sinasabi natin dito, he was willing in Dapitan so that he could marry Josephine. Nung napeste na lang siya sa pakikipag-usap niya dun sa mga pare, edi sabi na lang niya, to hell with it. We will live as man and wife by the grace of God. Diba? So yun ang sagot ko dyan. Nag-retract po si Rizal. At panoorin niyo po yung video ko para mas madetalye po yung mga ebidensya na. Yes, ayan. Yun pa ako sagot ni Sir Xiao dahil ang retraction issues po ay sobrang debatable hanggang sa ngayon. Pero dahil may sagot po si Sir Xiao, panoorin niyo po ang kanyang video sa kanyang YouTube channel po. Next question po ay from Sir Freddy Pado, mula naman po sa SDO Tapat. Nagiging Pateros. Ano po ang naging reaction ni Dr. Rizal sa sinapit ng himagsikang pinangunahan ni God Andres Bonifacio? Ano daw po yung naging reaction ni Rizal doon po sa himagsikan? Well, kung titignan mo, kasi ganito, si Rizal, nasa bangko siya noong August. Nasa bangko siya sa Maynila, hindi pa siya umaalis noong nagsumiklab ang revolution. But somewhere along the way, umalis yung bangko at narinig na niya yung mga balita na nagkaroon na nga ng himagsikan. The best reaction of Rizal were two things I would like to point out. One, the December 15 manifesto. Di ba nainis siguro siya sa Katipunan for using his name. Totoo yan. But, when he was already dying, he wrote the Mi Ultimo Dios. Diba? At pinuri niya yung mga revolusyonaryo doon. Diba? En campos de batalla, luchando con delirio. Yun yung line na yun, diba? Sa mga nasa labanan. Diba? Sila ay namamatay. No? Without doubt, without gloom. Diba? Ang lugar ay hindi mahalaga. Si Pres Laurel Olirio. Diba? Pati yung paraan ng pagkamatay, Cadalso o Campo Abierto,
combate o cruel martirio, lumaban man sa labanan o mamatay sa pagkamartir, ay hindi alintana kung itong pagsasakripisyo ng buhay ay para sa bayan at para sa tahanan. Rizal was praising the revolution already in the Ultimo Dios. So, ako ang palagay ko dyan, the last statement of Rizal is the one that matters. Inis siya sa revolution in the December 15 manifesto. Sabi niya siguro, kaya ako nakulong dito dahil sa inyo eh. Kaya ako papatayin dahil sa inyo eh. And it was natural for him to feel that. Natural yun. Pero, nung siya'y mamamatay na at inaalay na niya ang kanyang huling tula para sa bayan, pinuri niya ang revolusyon. Which, by the way, included his own brother, Pasiano. And Training Rizal. And si Josefa Rizal, the first women chapter president of the Katipunan. Diba? I do not think that he doesn't know this, Ryan. Malamang alam na alam niya yan. Yes, Isang taga-tondo yung taga-binondo ng mga pamilya Rizal noon, tondo yan ng area ng Katipunan yan, nagkakalapit yan eh. So I don't think Rizal was not hindi siya parang left in the dark by the family na merong kaugnayan yung ilan sa mga kapatid niya sa Katipunan. Thank you, sir. Ito naman po from Gat Lakay, our Facebook user. May mga Hispanista movement po sa Facebook na ginagamit si Jose Rizal bilang tagapagtaguyod ng idea na hindi nila nais na Rizal ng hiwalay na bansa mula sa Espanya. Anong masasabi po ninyo rito? Parang kilala ko po yung mga Hispanista movement po. Grabe, alam mo Ryan, bago ko sagutin yan, tuwang-tuwa ako kasi nung pinapanood ko yung lecture ni Mr. Villaroman, ang hihirap ng mga tanong doon sa webinar. No? Ang hihirap. Ako ay parang kinabahan ako. Sabi ko, baka hindi ako makasagot. No? Makasagot. Sa totoo lang, di ba kaya, panoorin mo napakahihirap ng mga tanong. So, ako po yung masaya na kahit mahirap po yung mga tanong nyo, nakakasagot ako ngayon. Sabi ko yung mga tanong kay Mr. Villaroman, kahit ako hindi ko masagot eh. Actually, sir, mga nagtanong po dun sa webinar ni Dr. Villaroman ay mga taga-dapitan mismo. Oo, magagaling. Oy, shout out sa ating mga taga-dapitan, Alam mo, kasi ganito yan, marami silang alam na detalye na kahit kami, hindi namin basta-basta nababasa o at least kasi sa dami ng binabasa. Say-say kasi yung preoccupation namin eh. But anyway, answering your question which is about ano yung gist natin, ano yung keyword natin, Ryan? Ano yung tanong? Yung sir, yung Hispanista movement na ginagamit po sa Yes. Well, ganito yan. Napaka-easy kasi nung discourse na gustong i-forward ng, I'm not saying hindi tama ito. Hindi ko sinasabi. May tama ka. May tama ka. Rizal advocated for Hispanization. Di ba? At first glance. Why? Si Manuel Sacristians, Madam, wait lang Madam, paabot nga nung solidaridad na bag at may papakita lang ako sa ating audience. Thank you po. Salamat po. Okay. Ito po, Thank you. Ito po yung sinulat ni Manuel Sacristians, Rizal and Republican Spain and Other Rizalist Essays. Nabili ko to sa Solidaridad, Nabili ko to sa online seller mahal, tapos may mura pala sa Solidaridad. Pero isang kopya na lang yun, ganito. Look. There were two Spains according to Manuel Sacristians. May dalawang Espanya. The Spain that is backward in the Philippines and the Spain that is liberal in Spain. Espanyol lang nagsabi niya, Espanyol. Actually, hindi siya Espanyol. Isa siyang Parsi. Parsi siya na, eventually, sa Wilhelmsfeld, sa Germany. So, hindi siya Spanish. Pero, ang kanyang discourse ay may dalawang Espanya. The Spain in the Philippines and the Spain in Spain. Sinasabi kasi na naging masyadong abusado yung mga opisyal sa Pilipinas. Spain became backward
Spain in the Philippines became backward. And so Rizal, when he went to the Spain, nakita niya that in Spain there is freedom. Merong mga kalayaan ng mga tao magsalita. Liberal, may pagmamahal sa siyensya ang mga tao. So, ang sinasabi natin dito, what Rizal wanted was to, kaya siya parang gusto niyang maging bahagi tayo ng Espanya, ay yung Spain in Spain, yun ang maging Spain din sa Pilipinas. No? And the problem was, eto, because of that, he became the victim of the power struggle between those two. No? Yung Spain in Spain and Spain in the Philippines, nag-clash. Natigok siya. So, yun yung isa. So, parang ang dating, Spain si Rizal, pero nakita niya kasi yung kagandahan ng buhay sa Spain. But, we are also now clarifying through the works of Father John Schumacher and through Floro Kibuyen that one step lang yung Hispanization, Ryan. One step lang. Ang ultimate goal ay after that one step ay si Rizal ang Pilipinas ay lumaya na. Hihingi pa tayo ng kalayaan kapag nabigyan na tayo ng reforma. So step by step para peaceful, bloodless. No? At yan ay kung makikinig ang Spain. Pero sabi ni Rizal, kung hindi makikinig ang Spain, magiging bloody revolution yan according to the Philippines in 100 years, within a century. So yun, Ryan, ang sagot ko doon. May tama naman po yun, pero I think you have to also look at it that Rizal wanted us to have our own identity because hinahanda nga tayo doon sa eventual independence at pagkakaroon ng sarili, pagtayo natin sa sarili nating paa. So yun, nasa yan, the propaganda movement ni Father Schumacher at saka A Nation Aborted ni Floro Kibuyen. Thank you, Ryan. Thank you, Sir Shao. For the last question, sir, from Luisito Pangilinan, ma-idea po ba ng socialism o communism si Dr. Rizal? Hindi. Mas si Isabelo de los Reyes yan. And I think even Juan Luna at a certain point. Nagbasa siya ng about communism. Si Rizal, he might be aware of it, pero wala akong nabasa na binabanggit niya ito. So, I don't think liberalism ang gusto ni Rizal. So, yun ang kanyang naiintindihan. Pero I don't think socialism is one. Thank you, Sir Shao Chua, para po sa pagsagot ng ating mga questions po na nito ngayon. Ang programa po natin ngayon ay in partnership with the Rizal Memorial State University sa panguna po ng ating University President, Dr. Relinda Lapud, ng Dapitan Historical Society. By the way, Sir Shao, ang Dapitan Historical Society, based on my knowledge at saka sa pag-check ko ng mga records sa LHCN, ang Dapitan Historical Society pa lang po ata ang historical society sa buong Zamboanga Peninsula na meron. So, kaya inaayos po naman yung mga requirements para ma-credit na po sila. Yes, so para ma-credit na rin sila ng LH. Yes, sir. Ryan, sa Zamboanga, sa Western Mindanao State University, baka matulungan mo sila. Meron silang grupo doon na I think naging advisor dyan si Asia Kunting. No? Isang professor sa Western Mindanao. PHA po. Yes, historists. So, tingnan natin kung baka pwede rin silang at saka I think may Zamboanga Historical Society din. So, baka naman masama din natin sila sa LHCN. Sige po, sir. Thank you, sir. Ngayon naman po ay tatawagin na po natin ang napakasipag at napakagandang aming chief ng Historic Science Education Division para magbigay naman po ng pangwakas na pananalita, Miss Gina Camaya Batuta. Maraming salamat sa iyo, Rai. Maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nais po namin ipaabot ang aming walang sawang pasasalamat sa lahat po ng nakiisa sa pakikilahok sa webinar na ito. Maraming salamat po sa inalaan yung oras upang makibahagi sa mahalagang panayam na ito. Sa ngalan po ng National Historical Commission of the Philippines, Museo ni Jose Rizal Dapitan,
Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat unang-una sa poong may kapal sapagkat napakatagumpay po ng ating webinar. Sa ating butihing tagapagsalita, aming minamahal na si Professor Chow Chua sa mahusay at maayos niyang pagtalakay sa huwarang buhay ni Dr. Jose Rizal sa dapitan bilang eksilo. Tunay ngang dinadakila natin ang pagpapaunlak ni Sir Chow sa ating imbitasyon dahil alam naman natin na napaka-busy niya. Pero palaging may puwang sa puso niya ang NHCP. Maalab at malaman po ang kanyang pagtatalakay sa paksang ibinahagi niya at tunay ngang nabigyan ng sapat na pagpapaliwanag ang halaga ng naging pagtahak ni Rizal sa hamon ng panahon nang siya ay tapon sa dapitan. Siyempre po sa ating pinakamasipag na chairman ng NHCP, Dr. Rene Escalante, Executive Director Restituto L. Aguilar, siyempre sa butihing Pangulo at napakagandang Pangulo po ng Jose Rizal Memorial State University, Presidente Dailinda Laput, na laging kapartner natin sa mga gawain ng ating museo at ating kaisa sa mga proyektong nagsusulong para po sa pagpapayabong ng ating kasaysayan at kultura. Siyempre sa Dapitan Historical Society na siyang nagsisilbing inspirasyon upang ipagpatuloy pa natin ang mga ganitong gawaing nagbibigay buhay sa halaga ng ating nakaraan. Sa mga bumubuo po ng Historical and Cultural Affairs Office ng Cebu City, sa ating mga tagapanood at tagapagsubaybay na walang sawang sumusuporta sa mga programa at proyekto ng NHCP, siyempre sa ating technical team, at sa mga kasama natin sa Interregional Museum Cluster ng NHCP, kasama po rito ang Juan at Antonio Luna, Museo ni Jesse Roberto, Museo ng Pangkasaysayang Pang-ekonomiya ng Pilipinas, Museo ng Pamana at Kasaysayang Boholano, at sa lahat po na tumulong sa pagsasagawa sa webinar na ito. Maraming salamat po sa walang katubiling pagbabahagi ng inyong talento, talino, oras at tiyaga upang maitaguyod ng maayos at matagumpay ang ating palatuntunan ngayong hapon. Sa kabila man po ng pandemya, hindi mapipigilan. Bagkus patuloy na masigasig ang ating tanggapan sa pagsasagawa ng mga programang nagbibigay kabatiran sa halaga ng ating kasaysayan. At sa tulong ng ating ginagalang na historiador at tagapagsalita na nagbabahagi ng kanilang mga saliksik, malaking naitutulong ito para sa pagpapayaman ng kaalamanan ng mga individual na may hilig at interes sa pag-aaral ng kasaysayan at para sa pagkintal sa ating mamamayan ng halaga ng pagmamahal sa bayan. Nawa po tulad ng ating bayaning si Jose Rizal, maging bukas din ang ating isip, maging matalino, masipag, mapagmatyag at mapagmahal sa kapwa, sa bayan at sa ating likas na yaman para sa pagsulong ng ating bansa. Muli, maraming salamat po at mag-ingat tayong lahat. Naway ang pagpapala ng may kapal ay mapasa atin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Gina, at magandang hapon po. Salamat po sa inyong pangwakas na pananalita. Nagkapasalamat din po ang NHCP Museo ng Sir Rizal Dapitan sa ating City Tourism Officer na si Ms. Apple Agulong na nanonood po sa ating Facebook Live, sa ating mga curators ng NHCP HSEB sa panguno po ni Ms. Colette Bedrus ang Museo ni Ilya Aguinaldo, nanonood po sa ating Facebook Live, si Mr. Erickson Douglas, si Alamani Louie, at ilan pa mga curators po natin, Sir Roel, Mr. Ismael Magallanes. Meron din po sa ating mga, sa ating Dean, sa Dean ng College of Social Sciences and Development ng PUP, Dr. Aurora Sebastian, nanonood din po siya. At para po sa darating po ating mga webinars, meron po ulit tayo sa Biyernes, Araling Rizalista, tatalakayin naman po siya ni Professor Bert Joseph Pasco ng Centro Escolar University Manila. At sa Saturday naman po, inaanyahan din po ulit namin kayo para naman po sa Rizal Legacy. Ang pagtalakay naman po nito ay, ang legacy po nito ay about social sciences discipline po ang gagamitin ni Dr. Flority Kibuyan at mga reactors po na kasama po natin sa talk po na yun ay sina Ms. Gemma Cruz Araneta, George Seniero, ang descendant po si George Seniero ng Sigat ni Rizal. Si Ma'am Gemma naman po ay descendant naman po ni Rizal. At si Professor Rex Angelo Hamoy naman po ng Sir Rizal Memorial State University. Yun po ang ating mga makakasama pong reactors. Katuwang po natin sa webinar po na yun, June 19, 4 p.m. po ay sina Dean Raul Sebastian ng DUP at Chair Margan Aguy-Aguy naman po Department of History.
Ganun din po, iniimbitahan din po namin sa mga ilan pang programang inihanda ng National Historical Commission of the Philippines sa pagdiriwang ng 160th birth anniversary. Nandiyan po ang Museo ng Rizal Calamba. Marami rin po sila mga programa at ang Museo ng Rizal Fort Santiago. Gayun din po ang pelikulang nakalimutan ko yung title, yung Batang Rizal po sa pangunguna po ng aming commissioner na si Dr. Emmanuel Calairo. Yan po, magkakaroon po tayo ng live, I think that's not live streaming. It's streaming lang po sa ating mga museums. Binigyan po tayo ng link ni Dr. Manny Calairo. Siguro po maaari ko po siyang ma-share po sa DRMSU po. Dahil ilan naman po ang tao sa Rizal Dapitan po. Di bali po, po siya, movie po siya. I-launch po siya sa Saturday po. Ayun po, maraming salamat po at magandang hapon po muli sa ating lahat. El Henyo po pala yung title. El Genio de la Raza.